taas yung international reserve natin, nagbabawas sila ng gold, nag-take advantage. Pero hindi ko lang maintindihan kasi for a long time, yung mga gold analysts, very bullish sila sa presyo ng gold. So, hindi talaga magandang magbenta ngayon kasi pataas talaga ang presyo ng ginto. Tapos hindi natin alam kung saan napupunta yung proceeds ng pagbenta. Nung nagbenta ang Bangko Sentral ng ginto noong 2024, yung average price ng gold noon is about 2,400. Nakita mo naman ngayon, actually yung pina-flash mo dyan sa screen mo, mababa na yan. As of today, no, 4,600 na ang gold. So practically dumoble na, halos dumoble na yung presyo buhat nung nagbenta ang Bangko Sentral noong 2024. So ang laki nung missed opportunity natin in terms of value. So kung hindi natin binenta yung gintong yon, nadagdagan yung value ng gold reserve sana natin by about $1.2 billion. Sa pesos, magkano nga ba yun sa pesos? Sa pesos, that's about 1.2 billion times 59 or 58, ganyan. So that's about 124 billion pesos worth yung nawala sa value ng ginto natin kasi nga nagbenta tayo, no? Nagbenta tayo ng maaga, masyadong maaga. Baka So naman hindi po ko kasi alam ma'am, kung baka naman po kasi ang bumili noon yung may pera dahil sa korupsyon. Tapos nagbenta ngayon. hindi natin alam kasi binibenta nila sa global market eh. You know, ang importante dito, sana i-explain ng Bangko Sentral kung saan napunta yung proceeds nung binenta nilang ginto kasi hanggang ngayon di natin alam kung anong nangyari doon sa proceeds na yun, kung saan napunta. Kasi that's roughly it's almost 100 billion, more than 100 billion pesos worth of gold that was sold no in 2024. Opo. So Ma'am, hindi natin siguro mag-imbita kayo ng guest galing sa Bangko Sentral para ma-explain nila kung bakit sila nagbenta ng malaking amount ng ginto noong 2024. opo, pag nagbebenta po ba ng ginto, halimbawa yung ating bansa, makikita ba sa trend na kung kailan talaga napapanahon na magbenta ng ginto? Kasi baka sabihin nila na di naman namin na malalaman na tataas yung ginto, pero meron bang mga indikasyon yan, ma'am? Marami, oo. Kasi yung you have to compare yung supply at demand, di ba? Kagaya sabi ko kanina, maraming mga bansa ngayon na bumibili ng ginto. Ang pinakamalaking buyers, China, US, India, yan. Kasi ang ginto, maraming ano yan eh, maraming uses. Hindi lang siya investment, ginagamit rin siya for jewelry, at saka ginagamit rin for industrial use. No? Kasi conductor din siya ng electricity. But the biggest demand is really for jewelry. Kaya ang China at India ang dalawa sa pinakamalaking buyers niyan. So Opo. pero yung mga yung investments pa lang ang ano no hindi tama, jewelry nga 40 to 50% ng demand for gold is used for jewelry, and then 30 to 40% is used for investments, so ginagawang coins or ETF no. And then yung central bank acquisition mga 15 to 25%. Opo. Ma'am, So yan ang gamit ng ginto. opo. Kumbaga, yun nga yung susunod ko sanang itatanong kung sa kasaysayan po ninyo nung nanilbihan po kayo, saan malimit na pupunta yung ibinebenta po, kung may ibinebenta man na ginto ang BSP? Usually nga yung mga ibang countries na namimili, so bibenta nila sa world market. Marami nga kasing namimili, no? So hindi ko alam talaga yung exact process of sale, pero usually may mga global buyers yan sa mga bangko, kunwari bibenta nila sa mga ibang central banks, no? Usually ganun. Dito kasi sa Philippines hindi mo ma-trade ang ginto unless may kilala kang jeweler or mga retail buyers, ganyan. Walang institutional selling at buying dito sa Pilipinas ng ginto. Pagka may mga miners tayo, kasi may mga miners tayo ng ginto, no? Dapat ibenta nila sa central bank. Hindi nila pwedeng ibenta sa iba. Ma'am, nakikita niyo po ba na tutulad tayo kasi maraming nagchat dito na baka matulad daw tayo sa pinagdadaanan ng dalawang bansa na synonymous po ng ating kinakaharap din ng mga problema sa Pilipinas, issue po ng korupsyon, illegal na droga at kahirapan, ma'am. Yeah, sa akin nasa atin na yung mga Pilipino kung gusto nating solusyonan yung problema natin. Kasi matindi na rin yung problema natin dito. Pag hindi pa natin hanapan ng solusyon to, baka maging kagaya tayo ng Venezuela. Actually, ilang beses ko nang sinabi sa inyo sa every time ini-interview niyo ako, na buti na lang sinusuportahan tayo ng mga OFWs kasi kung hindi, we are probably already in a recession. Kasi nga, bagsak ang investments, tapos babagsak pa ang
government spending. No? Tapos, hindi pumapasok yung pera ng gobyerno para sa serbisyo ng mga tao. So, ang laki ng leakage, napakalaki ng leakage dahil sa corruption. So, ang ano dito, ang question ngayon is, anong gusto nating mangyari? Tayo mga Pilipino, kailangan magkaisa tayo. Ano bang gusto nating mangyari? Kasi kung aasa tayo ngayon sa current leadership, kung in denial sila na may problema, mahirap solusyonan. Okay? Hindi nila solusyonan yung problema. Sinabi nyo kanina, yung Pasko, sabi nila, maraming malulungkot sa Pasko dahil makukulong sila. May nakulong ba? 'Di ba? May konting nakulong, mga, yung mga Diskaya, yung mga ibang taga DPWH. Pero yung talagang, yung punot dulo ng problema, meron ba talagang nakulong? 'Di ba? Hanggang ngayon walang accountability. At saka hindi natin mabawi na yung mga lumabas na pera. 'Di ba? Saan napunta yung mga perang yun, ng mga ghost projects? Paano natin mababawi yun? Mababawi pa ba natin yun? Yun yung tanong eh. So ngayon, tayo mga Pilipino, anong gusto nating gawin? Kasi napakalaki na nung nailabas. Tapos yung 2026 budget, ang laki pa rin ng insertions. Okay? So yung insertions na yun will be leakages again. Diba? In another form. So ang napansin nga nung ni Senator Marcos, Amy Marcos, napansin niya ang laki ng allocation sa mga farm-to-market roads. So, kaya kinumpara niya sa mincemeat, no? Kasi parang, maliliit na projects ang titingnan nila, pero malaki, pag tinotal mo, napakalaki pa rin ang possible leakages dyan. Yan. So, sa akin, parang, alam mo, mahirap nang tanggapin yung current leadership talaga. Napakahirap tanggapin. Opo, ma'am, ano po masasabi naman ninyo sa projection na inihayag po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na medyo matamlay yung ating takbo ng ekonomiya dahil nga din dito sa mga kontrobersya nitong mga nakalipas. Kumbaga, kahit nasabihin at ipagmalaki ba ng ating administrasyon ngayon na tinututukan ang transparency, paglaban sa korupsyon, ipinagmamalaki pa nila na nagsimula daw sa kasalukuyang administrasyon, parang ang epekto nito, ganun din ang tiwala ng investor, parang wala na ata. Hindi lang parang, baka wala na nga ata at aminado ang BSP na matatamlay ang takbo ng ekonomiya ngayong taon. Mahirap kasing ibalik yung tiwala kasi iba yung sinasabi sa ginagawa. Kaya madaling magsalita madaling sabihin, balik na ang investor confidence, gagawin namin to. Gaano katagal bang gumawa ng isang flood control project, di ba? Will it take a year or so, di ba? Hindi ganoon kadali yun 3 taon na yung nalustay nila. Kung inumpisahan nila noong 2022 yung mga flood control projects na yan, di sana hindi tayo masyadong namumroblema sa baka. So ang worry ko, pagdating na naman ng tag-ulan, babalik na naman yung mga matitinding baka kasi kung ngayon lang sila nag-uumpisa, hindi nila matatapos yan, di ba? Tapos ngayon, linihis pa nila yung pera, gagawin raw sa farm-to-market roads. Di ba? So less yung pera papuntang flood control. Tapos hindi pa nila nababawi yung perang nawala ng mga ghost projects, no? Saan napunta yun? So hanggang ngayon, walang accountability. So paano ka maniniwala sa sinasabi ng pamahalan ngayon samantalang wala tayong nakikitang pagbabago? Opo, ma'am, dito naman po ako sa baka may opinion po kayo doon sa naging suwestyon or resolution na ni Senador Robin Hood Padilla kaugnay po doon sa pag-demonetize doon sa 1,000 peso bill na panlaban dito sa korupsyon na maaari kasi kung nakacash yan at nakita kasi mali-maleta yung cash hindi magagamit. Sa tingin nyo po, maganda yung hakbang na yun? Doable ba yun? Maganda ba yun para sa paglaban ng dito nga po sa issue ng corruption po? Maganda yun kung immediate yung pag-implement, di ba? Kasi kailan pa ba naibunyag tong mga corruption na to, di ba? Last year pa. So marami na dyan, nag-convert na nung cash nila into something else. They would have bought real estate, jewelry, watches, ganyan. Kumbaga na-launder na yung pera. So, paano mo pa i-demonetize? Maski sabihin mo, palitan na natin yung pera para yung mga nailabas hindi na magamit. Nagamit na nila yan eh. So, malamang either bumili sila ng ginto, ng dollars, naipalit na yan at nailabas na yan sa bansa. Kaya maganda yung suggestion niya kung immediate yung implementation. Kaya lang, kagaya niyan, it will still go through the process sa Bangko Sentral. Kasi ang Bangko Sentral nagko-control ng pera natin. So, syempre, pagdedebatihan pa yan ng Monetary Board at kailangan
Not sure kung kailangan pa ng congressional approval, pero ang alam ko, ang Bangko Sentral ay isang autonomous entity or institution. So they will be the ones who will decide if they want to monetize our currency or not. Opo. Ma'am, huli na lang pong topic ko, no, na pag-uusapan din yung sa ekonomiya natin. May malaking epekto po ba sa ating ekonomiya kung hindi naging priority po ng gobyerno? Kasi may mga ulat, yun nga, yung mga key projects, yung mga malalaking proyekto, lalo na yung mga foreign assisted na mga projects, binawasan ng husto yung budget na lang natin during build ng nakalipas na administrasyon. Malaking tulong ito kahit sa panahon ng pandemya, may trabaho pa rin yung ating mga kababayan. At ngayon, napapakinabangan. Meron lang talagang hindi natapos during those years po. Ma'am. Alam mo, malaking ano yan, malaking epekto niyan dun sa mga bilateral agreements natin, tsaka yung mga magpapautang na ibang bansa. No? Kagaya ng South Korea, di ba parang inatras na nila yung commitment nila na magpautang sa atin. Kasi nawala na nga yung tiwala. So kung hindi nagagamit yung pera ng mahusay, bakit pa magpapautang itong mga foreign investors at saka yung mga foreign countries? No? Kasi usually pagka bilateral agreements between two countries, no, mas mababa yung interest eh. Sayang, we really have to protect yung interest yung ating relationship dun sa ibang bansa kasi kunwari yan sa ASEAN o kaya sa APEC, no, diyan ka makakuha ng mga commitments, no, from other countries to do infrastructure projects at a cheaper rate. Bagay yung interest na babayaran natin mas mababa. Kaya lang kung ganun nga yung nangyayari, walang tiwala, mahihirapan talaga tayo. Kaya tumataas yung binabayad natin na interest sa ating mga utang. Ganyan. So, mahirap talaga yung sitwasyon ngayon. Pag walang tiwala, yun, mahirap. Tapos, ang hirap ang ibalik ng tiwala kasi kailangan mo talaga ipakita na may ginagawa kang, something meaningful, something, yung reform is talagang solid, no? Pero ngayon, wala tayong nakikitang solid reforms na nangyari. Dito po sa pagiging host naman natin, may aasahan pa ba tayo dito sa ASEAN na makakabawi tayo sa sektor ng ekonomiya? Kung sasamantalahin ba? Actually, medyo kinakabahan ako dyan sa pag-host natin sa ASEAN eh. Kasi usually pag walang tiwala yung mga bansang yan, baka hindi sila magpadala ng heads of state. Baka ang ipadala nila yung mga lower level officials lang. I mean, tingnan mo yung nangyari ngayon kay Congressman Leandro Levice. He is a major businessman. No? He has invested in solar power plants. Tapos ngayon tinatanggalan siya ng lisensya. Just because may mga binunyag siya na katotohanan tungkol doon sa DPWH. So, kung ganun ang gagawin ng gobyerno, imbis na ayusin yung problema doon sa corruption, yung nagbubunyag pa ng katotohanan, yun yung i-oppress nila, di ba? Businessman yun eh. So, isipin ng ibang businessman, naku, pag kinontra mo pala yung gobyerno, matatanggalan ka ng business. Ganun. So, it's very arbitrary. Kumbaga parang, pag naisipan namin tanggalin yan, tatanggalin namin maski walang katuturan. So yun ang nakakaapekto ng confidence ng mga investors. Kaya ngayon, walang gusto mag-invest eh, di ba? So ang problema niyan, pag walang mag-invest, walang bagong trabaho ang mangyayari. So yung employment mo, yung unemployment mo, 5% na nga noong December, di ba? Or last year 5% na. Lalo pa this year, aakyat pa yan, baka mag 7% pa yan o 8%. So yung mga fresh graduates, mag-aagawan yan doon sa konting trabaho. At yung ibang kumpanya na mawala ng kumpiyansa dito, baka umalis pa at mawalan pa ng trabaho yung may trabaho na ngayon, di ba? In fact, nung fourth quarter last year, nag-lay off na yung ibang companies kasi despite the holidays, mababa ang consumer demand. So 2026 is going to be a real litmus test for this administration kasi ngayon natin talaga mararamdaman yung effect sa economy. Okay? Kasi yung consumer demand mo bumagsak na, walang investments, limited ang government spending. So makikita natin yan this year. This year talaga madadama yan. Ngayon, kung wala pa tayong gagawin, lalala pa yan ng 2027. Sige, bilang panghuli na lang siguro, ma'am, ano na lang po ang maipapayo ninyo sa ating mga kababayan kung ito po yung projection? Pwede ba itong malesen yung epekto nito sa atin na magsumikap na lang ako, hindi na ako asa sa gobyerno ngayon? Oo, dapat talaga hindi ka asa sa gobyerno. Kaya lang, kung yung gobyerno mismo hindi nagbibigay ng tamang atmosphere or mood or investment climate, mahirap talaga makipag-compete ngayon, no? Kasi yung consumers na mismo, mababa ang purchasing power. So, yung mga gustong magtayo ng bagong business,
medyo mahirapan kasi competitive na yung environment. Tapos yung mga malalaking kumpanya, syempre, they will try to preserve their profits and their net margins. So they will do their best to be very competitive. So mahirap ngayon magtayo ng bagong negosyo. And then yung mga existing companies naman, mahirapan sila mag-expand kasi nga yung market lumiliit. Kasi nga less yung purchasing power. So ganyan ang condition ngayon ng ekonomiya natin. Tapos yung basic services mo pa, na-curtail pa kasi nga yung kunwari, yung pera ng PhilHealth, hindi ko alam kung naisoli na yung 60 billion. Tapos yung sa PDIC, hindi pa naisosoli yung 107 billion kasi wala pang desisyon ng Supreme Court dyan eh. Ewan ko kung may nagdemanda na sa gobyerno tungkol dyan sa PDIC na divert yung funds. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayon pong gabi. Sa uulitin po, ingat po kayo. Thank you, ma'am. Maraming salamat din sa inyo, MJ at Admar.